Nandito nga pala tayo sa ating main farm, sa Lolo Dom's Farm. So habang palapit ang bagyo at panahon ng dragon fruit, binisita muna natin ang ating main farm para makapag-dinis dito sa ating farm. Dahil hilaw pa ang ating mga dragon fruit, doon muna tayo sa ating kakao. So samahan nyo muna akong pumasyal dito sa loob ng ating dragon fruit area. Ito ay may 200 na poste. So sa area na to, nakapag-harvest na tayo ng 20 kilo. Ngayong season na to 20 kilo pa lang muna. Tapos expected ko mga bandang mid ng August, makapag-harvest tayo at least 300 kilo. So yung mga green na yan, magsasabay-sabay yan ng paghinog. Doon natin makukuha yan. Expected ko dyan ay 300 plus. Ito ay pangatlong season na, kaya mas marami na akong ina-expect na ma-harvest dito. Kasi yung ating last, medyo marami na rin na tayo na-harvest nun. Lahat ng ating cuttings or dragon fruit ay matured na, lahat sila nabunga na. Marami na rin dyan bumagsak gawa ng mga bagyo. At bagong grass cutter dyan sa baba niyan. Kaya doon na lang muna tayo mag-grass cutter sa ating kakao. Tara, samahan nyo ako sa ating kakao area naman. Ito yung ating pinakadulo ng dragon fruit. Ito mga napier. Kaunting lakad pa tayo sa dulo. Nandun yung ating kakao. Dito nga pala sa ating Lolo Dom's Farm, ito ay sa Lokban. So ito ay mahigit 1 hectare. Itong lupa na ito ay sa lolo ko. So sa generation namin, ako yung nasaka dito kasi parang hindi na ganun kahilig o wala nang nahilig sa generation namin sa farming. So nanghihinayang ako dito sa lupa na to, kaya tinaniman ko to ng kakao way back 2013. Ngayon naglalaki na sila at paunti-unti dinadagdagan natin to. Ngayon nakakasama ko rito sa farming ay si Lolo Doms, ang aking tatay. Tsaka yung aking kapatid ay nakukonvince ko na rin mag-farming. Doon sa baboyan na pinagawa ko dati, siya naman ang maglalaman. Kasi wala akong time para lagyan ng laman yung baboyan. Tsaka bihira na ako ngayong bumisita dito sa Lolo Dom's Farm. Nabisita na lang ako dito para mag-grass cutter at mag-harvest ng kakao kung may ma-harvest. Tsaka kung kayang mag-prune sa dragon fruit ay makapag-prune. At tsaka yung tatay ko naman ang nag-aalaga na ng iba dyan. Siya na rin yung nagpo-pruning ng mga dragon fruit and kakao. So kapag may benta, syempre doon na lang tayo naghahati-hati kung ano man yung mapaghahatian sa benta. So, ngayon ang ginagawa natin dito sa farm ay kung kayang makapag-maintain o makapaglinis, kada bisita ko ay ginagawa natin yan. So mahirap kasing pagsabay-sabayin lahat ng ginagawa ko, no? Kasi nagbebenta rin ako sa mobile coffee shop at meron din akong farm na inaasikaso naman dito sa San Pablo. Kung kaya ko lang talagang magparami ng katawan, gagawin ko yan para ma-maintain natin lahat ng farm. Pero syempre, tiyaga-tiyaga lang yan. May bunga din naman yung pagtitiyaga na yan. Wala namang ibang magtutuloy ng farm kundi kami rin. Nakakapanghinayang naman yan kung mabebenta at mawawala sa aming clan o sa Diasis clan ang lupa na iyan. Maganda, maituloy namin yung generation na to. Sa susunod na generation pa ay meron pang mamulat sa farming. Kasi paunti ng paunti ang nahihilig sa farming. Kaya hanggat maaari, itaguyod natin ulit ang farming sa modernong paraan at saka sa paghikayat sa ating mga kabataan na ang farming, basta tama ang approach mo ay may kita sa farming. Yun lang. Salamat.